Ako si Erjan. Tawagin niyo na lang akong Johnson. Ganito ang nangyari sa akin way back 2011. Umuwi kami ng Iloilo dahil namatay ang lola ko. Bagong salta lang kami dahil unang beses lang namin makakauwi ng Iloilo. Nang pangatlong araw ng lamay ni lola ay nagkayayaan yung mga pinsan ko na pumunta ng Kulasi, parte rin to ng Iloilo. Dahil sa gusto daw nila akong igala sa mga tiyuin ko at iba pa naming mga pinsan na taga doon. Pero bago kami umalis ng bahay namin sa Barotac, todo paalala ng mga tiyahin ko sa mga pinsan ko na ingatan daw ako dahil nga bagong salta lang ako at ang bukang bibig nila nito ay baka masundan daw ako pa uwi. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila doon. Wala akong idea kung anong tinutukoy nilang susunod sa amin. Binaliwala ko na lang to. Naka-tricycle lang kami papunta doon. Pagdating namin ng Kulasi, okay naman. Naging maayos naman ang pagbisita namin doon. Hanggang mapagpasya naming umuwi na pabalik sa Barotac. Pero habang nasa biyahe kami, napansin ng pinsan ko yung taniman ng tubo na parang may mabilis na aso na sumusunod sa direksyon namin at nagmamantika ang katawan nito. Dahil nagtaka ako kung ano yun, tinignan ko yung sinabi niyang aso at kitang-kita ko nga to. Kulay itim na makintabang katawan dahil sa langis. Hanggang yung pinsan ko na nagmamaneho ng tricycle, napasabi na lang na, "Yare, nasundan tayo!" Kaya pinaharurot niya na yung tricycle para hindi makahabol yung aso na yun sa amin. Hanggang sa makauwi na kami ng Barotac ng ligtas at wala naman nangyaring hindi maganda. Pero ang nangyaring to ay hindi pinaalam ng mga pinsan ko sa mga tiyahin at tiyuhin namin. O hindi ko lang alam kung nakalimutan na lang ba nila ikwento. Kasi pagdating namin sa bahay ni Lola ay nag-aya kagad sila ng inuman. O naisip ko na lang na baka normal lang to sa kanila. Hanggang sumapit ang alas 12 ng gabi ng mismong araw din na to. Sa kalagitnaan ng tulog ko ay nagising ako sa sobrang pamimilipit sa sakit ng tiyan. Kaya nagpasya ako na magbanyo nito. Ang banyo sa probinsya ay nakahiwalay sa loob ng bahay. Kumbaga nasa labas pa to. Pero na mga oras na to, hindi ako nakakaramdam ng takot. Kasi sobrang sakit na ng tiyan ko at taing-tain na ako. Habang nagdudumi ako, hindi ko sinasadyang napalingon ako sa taas ng pawid ng banyo. May parte kasi dito na may puwang yung pawid ng banyo. Pagtingin ko rito, may nakita akong parang taong naglalangis yung muka at pulang-pula ang mata at napakaitim nito na nakatingin sa akin. Sa takot ko, napasigaw na ako. Kaya nagising ko yung mga tiyuhin at tiyahin ko na natutulog na ng mga oras na to. "Anong nangyari?" May itim na tao po ako nakita sa taas ng banyo. Tapos ang pula ng mga mata." Nang malaman to ng isang pinsan ko na nakakatanda sa amin, kumuha siya kagad ng buntot pagit flashlight at inilawan yung tubuhan sa likod ng banyo namin. At doon nila nakita yung korteng